Sunday, September 21, no? So 2025. So guys, eto bibigyan ko lang kayo ng update regarding dun sa ginawa kong vlog last Sunday, no? About sa tinatawag na flood control projects. So guys, kung mapapansin nyo guys, sa ngayon, no? Sa ngayon mapapansin nyo, talagang kung mapapanood natin sa mga YouTube, sa mga television, na continuous yung tinatawag na investigation doon sa mga anomalya na nangyayari sa ngayon, gawa nga ng maraming sangkot, no? Guys, kapag sinabing maraming sangkot, ito'y halo-halo na. Andiyan na yung tinatawag na kahit sa gobyerno na natin, ito yung mga tinatawag na malalaking pangalan na nasasangkot dito sa tinatawag na katiwalian. Okay. So kung mapapansin nyo, maraming proyekto na isinagawa dito sa atin, no? Pero yung proyekto na to guys, ito yung mga tinatawag na ghost project. Yung ghost project guys, so imagine, ito ay pinipirmahan, umaabot sa kataas-taasan, nire-request nila, no? Kumbaga, yung budget na andun na, everything prepared na. So ang problema, walang project. Kaya nga ghost project. So wala tayong nakikita na accomplishment, no? Kasi katulad nga ng sinabi ko nung last vlog ko, mas inuuna kasi yung tinatawag na paano makakuha ng mga kickback, no? Kaya guys, ang lungkot isipin sa ngayon, no? Sa ngayon, sa kinalalagyan natin, yung mga sinasabi natin ng tax ng gobyerno na kung saan monthly tayo ay sinisingil o kinakaltasan. So, hindi natin alam yung mga tax ng gobyerno kung ito ba'y nauuwi, no? O nailalagay sa tamang kinalalagyan. So, imagine, ang laki ng mga tax, no? Na nakukolekta, then hindi naman ginagawa nila to na tinatawag na nauuwi doon sa tinatawag na proyekto para sa ikagaganda ng ating lipunan. Actually, yung mga taxes na to na nalilikom at nakukuha, napupunta lang to sa mga iilang tao na nakikinabang. Kaya nga, ang lungkot isipin guys, na marami na tayo nababalitaan na konting ulan o buhos ng ulan ay mababalitaan natin na maraming lugar na kaagad binabaha, no? Kasi ito yung mga tinatawag na substandard na ginagawa ng mga kontraktor, no? Kaya nga iniisip natin parang marami sa atin guys na parang nawawala na ng tiwala sa ating mga gobyerno na kung saan nagpapalakad ng ating mga batas o nagbibigay sila ng tinatawag na programa kung saan gusto nilang paunlarin, kaso hindi mo nakilala kung sino yung karapat-dapat at kung sino yung totoo. Dahil nga sa ngayon guys, mapapansin nyo, no? Mapapansin nyo maraming turuan, lalo na sa ngayon sa tinatawag na ongoing discussion about dito sa mga anomalya. So maraming nasasangkot na mga politiko na kung saan na hindi naman natin inaasahan na may involve yung mga pangalan nila, no? Kaya masusurprise ka na lang pag nanood ka, nakita mo yung mga exchange discussion nila, andyan na yung ini-interview nila, binabatikos nila, biglang magbibigay ng mga unexpected na mga information na hindi naman natin inaasahan, na
meron silang ini-involve na mga malalaking tao sa gobyerno na kung saan ito ay nakikinabang din sa tinatawag na mga proyekto, no? So meaning to say, ang project ng isang gobyerno ay ibinibigay sa tamang project kung saan ayun yung nire-request. Kaso ang problem nito, papasok sa contractor, lahat bago pumasok sa contractor, marami ng kaltas. So ibig sabihin guys, yung pera na mismong budget kung saan ilalagay doon sa proyekto, kumbaga magiging 1/4, wala na nga yata sa 1/4. Ang problema pa, yung 1/4 na lang yun ay uutay-utahin pa. Ibig sabihin uunti-untiin pa kaya nagiging substandard yung mga materyales na ibinibigay. Kaya nga sa ngayon, marami na kababayan natin na nag-rally about dyan. Siguro, hindi natin sila masisisi. Kasi, bakit kamo? Kasi ito yung bagay na nasasaktan sila dahil isa rin sila sa kinakaltasan ng gobyerno na kung saan hindi naman nauuwi, no? Nauuwi sa tamang direksyon. Yung tinatawag na proyekto ng gobyerno. Kaya guys, sana, no, manalangin lang tayo dun sa mga leaders na tumatayo na naway may bigay yung tamang hustisya. Sino ba talaga ang dapat managot? Sino ba dapat ang magbigay ng karapat-dapat na desisyon para doon sa mga katiwaliang na miyembro ng gobyerno o mga kontraktor na kung saan na nagpapahirap, no? Kaya nga, lagi lang natin tandaan, hindi lahat ng bagay na lagi tayo nagtatagumpay. May mga bagay na ang pera na kinuha natin eh, hindi naman pinagpaguran o pinaghirapan, guys, madali itong mawala. Madaling mawala to. Kaya nga mapapansin nyo, no? Yung mga nalalathala sa pahayagan at na-broadcast sa mga radio at pinapanood natin sa mga television natin na kung saan yung pagbabatikos doon sa mga kontraktor o sa mga involved na mga politiko, may mga pangalan sa gobyerno, na mapapansin nyo, no, na katulad nung last vlog ko, last Sunday, so yung mga ilan palang kontraktor na kumbaga nasa taas na, eto pala yung pag nagkakasino, eh sadya talagang kung magpatalo ay milyon-milyon. Akalain mo guys, milyon-milyon. Para lang iniisip mo, no, yung milyon, 1 milyon sa atin, parang yung 100,000, 50,000, napakahirap bunuin, ipunin. Kumbaga dugot pawis talaga bago ka makaipon. Pero sa kanila, sa mga nilulustay nila, milyon-milyon kung matalo sila. Pero ang problema kasi nito guys, yung pinapatalo nila ay hindi naman talaga nanggagaling doon sa pinagpaguran nila. Ayun yung mga bagay na tinatawag na mga kababayan natin, no? Lahat tayo na nagtatrabaho na kung saan kinakaltasan ng tax. Kaya nga guys, lagi niyong tandaan, lahat tayo may pakialam. Ako, kayo, sila, kanila, lahat tayo may pakialam sa nangyayari. Kasi nga, napakalungkot isipin na nagiging parehas tayo, no? Parehas tayo, hindi tayo umiimik kung ano man yung karapat-dapat na kaltasan sa tax sa monthly natin. Pero ang masakit nito, yung kinakaltas sa atin ay nauuwi lang sa ilang tao na nakikinabang. Kaya nga sabi nga nila yung mga iba nakakatanggap ng mga tinatawag na kickback o nakakatanggap ng mga tinatawag na suhol,
Guys, sabi nga nila, ang isang brand new car, saglit lang nila bilhin yan. Ilang piraso pa o ilang unit kaya nilang bilhin anytime. Kasi nga, akalain mo yung mga suhol o yung mga bigay para nang sa ganun maging tumakbo ang proyekto, yung approval. Akalain mo may mga 200 million, 240, no? So, ibig sabihin yan, milyon yan pinag-uusapan, hindi 240,000 million. So, meaning to say, yung 240 million, guys, naku Diyos ko, huwag ka lang maluho, daanin mo sa tama, i-business mo ng maganda, guys, mabubuhay ka na mabubuhay ka na. Pero yung mga iilan na tumatanggap ng ganong kalaki at nagpapatalo sa casino, guys, hindi nila inisip yung pera kung saan nila kinuha. Kaya nga, sa ngayon, marami nagsasabi na hindi na nila alam kung sino raw yung dapat nilang paniwalaan sa gobyerno. Pero naniniwala pa rin ako, guys, darating din ang time. Darating ang time, no? Hindi naman ibig sabihin ay wala na talaga tayong makukuha na matino. Meron pa yan. So, kaya nga sinasabi ko lagi sa inyo, kapag nagkaroon na naman ng halalan o eleksyon, talagang wag natin ibenta yung boto natin, no? Kasi may mga ilang kasi yung vote buying na tinatawag Siguro sa hirap rin ng buhay, iniisip nila na iboto mo to, may 500 ka. Siguro, yung mga ilan kumakagat sadyang sa hirap ng buhay. Pero later on, kapag tayo'y nagluklok o ihalal natin ang isang tao at dahil lang sa kahirapan, dahil hindi natin sila kilala at tayo'y nabayaran, pero definitely, guys, tayo rin magsasuffer niyan. Wala nang iba, tayo rin yan. Kasi pag nahalal sila, guys, maghihintay na naman tayo ng term kung hanggang kailan sila mapapalitan ulit. Kaya nga, maging wise sa pagpili ng tao. At ngayon, actually, sa ngayon, kung mapapansin nyo, guys, sa ngayon, talagang doon mismo sa discussion sa Senado, yung mga nakaupo ron, lahat tinuturo, almost lahat tinuturo na sila ay merong kaugnayan sa nangyayaring anomalya. Ayun ang mahirap isipin. Okay? Kasi mapapansin mo, matutuwa ka talaga, guys, matutuwa ka dahil nga binuksan yung ganitong discussion para maunawaan ng taong bayan kung sino ba talaga ang involved sa mga tinatawag na proyekto ng gobyerno na kung saan nauuwi sa ghost project kung tawagin. At nauuwi sa mga tinatawag na substandard na gawain ng mga kontraktor na nagdudulot ng pagbaha, no? At pagpinsala ng mga kabuhayan ng ating mga kababayan. Kasi, guys, siguro matagal na nangyayari to, hindi lang napapansin, ngayon lang binuksan. Ngayon lang binuksan, hanggang hinalungkat nila, tinignan nila kung sino talagang liable na tao o involved na tao. Kaso ang problema talaga, yung sinasabi ko nga, guys, yung sinasabi ko kanina, ang problema natin, yung mismong bumabatikos doon sa mga taong involved, ay sila rin pala ay involved. Ayun lang, no? Pero sana naman yung mga ganitong talakayan na ginagawa ay mabigyan na ng tamang direksyon, no? Maliwanagan na ang ating mga mamamayang Pilipino kung sino ba talaga ang dapat na managot o kung sino talaga ang involved. Kasi nga sa ngayon parang ang gulo-gulo, magulo kung iisipin mo na mismo yung nagbabatikos doon sa mga taong nag-kickback, no? Doon sa mga taong mga naglustay ng yaman ng bayan gamit ang ating tax.
So mapapansin mo, mismo yung mga nakikipag talakayan, no? O yung mga iba na bumabatikos doon sa mga iba na kontraktor. Kaso yung kontraktor naman guys, hindi natin alam kung tama ba yung mga pinagsasabi nila na marami silang ini-involve, no? Marami silang ini-involve guys na mga nagtatrabaho sa gobyerno. Hindi natin alam kung ito ba ay sadyang totoo. Kasi nga, siyempre, yung mga naninilbihan o yung mga nakaupo, ipinaglalaban nila na paano mo ako nakilala, hindi man lang kita kilala, at bakit mo sinabi na ako ay binigyan ng ganito kalaki. So, ando na guys yung iniisip mo, sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Kaya nga, minsan, parang nakakalumo, no? Nakakapanghina na iisipin mo na ganito na ba yung bayan natin, na yung mga inaasahan natin na mga namumuno na kung saan sila ay magpuprotekta doon sa ating mga mamamayang Pilipino na kung saan nangangailangan ng tulong. Okay? Kasi nga, kung sila ay kasabwat sa mga katiwalian na nangyayari sa ngayon, no? Lalo na't yung paglustay ng mga pera ng gobyerno na nauuwi lang doon sa mga taong iilan lang na sila talaga lang ang nakikinabang. So lahat ng mga tao na nagtatrabaho talagang araw-araw na nagsusumikap, pumasok ng maaga, o yung mga nagbi-business na kung saan halos araw-araw na pinagsisikapan nila para lumago yung business nila. Andyan na yung pagdating ng katapusan, andyan na yung mga tax na kung saan kukolektahin na, no? So, wala kang magawa kung hindi sumunod sa gobyerno. Kaso ang problema, ayun talaga, nakakasakit isipin guys. Kasi nga, yung napanood ko nung nakaraan, meron nag-rally, talagang nagmumura na sa sama ng loob. Nagmumura na siya. Hindi niya na mapigilan. Siguro ito ay sa kadahilanan na isa rin siya sa biktima ng tinatawag ng ating gobyerno kung saan sa paglustay ng hindi magandang pamamaraan. Kaya, ayun lang guys, tutukan nyo. Kasi lahat tayo ay may pakialam. Lahat tayo may pakialam. Tignan natin kung ano ba, umuusog ba yung tinatawag na investigasyon. Ito ba yung investigasyon ay nagkakaroon ba ng katarungan? Kaya nga, marami kang maririnig sa ating mga kaibigan, kahit mapapalengke, kapag ito yung tinatawag na putok, no? Kumbaga, ibig sabihin hot issue. Pag sinabi yung mga flood control projects, yung mga ghost project, yung mga katiwalian na nangyayari, updated sila. Kaya nga, yung nakaraan, actually yung namalengke ako, ultimong, yung nag-i-e-bike, alam niya. Alam niya yung nangyayari na ultimo raw, halos lahat na nakaupo ron, mukhang parang kinakanta ang mga pangalan nila. Kaya nga iniisip ko rin, sabi ko matindi na pala sa ngayon. Kumbaga, ang hirap na rin pala magtiwala kung sino yung pwede mong hawakan at doon ka manalig, no? Kumbaga, iba. Pero siguro, sana naman doon sa mga kontraktoros, sa mga taong binabatikos ngayon na kumakanta, sana sila ay gumagawa lang ng salita na kung saan parang depensa doon sa mga bumabatikos sa kanila. Sana naman, no? Pero lagi lang natin tandaan guys, huwag tayong mawala ng tiwala. Darating ang time na malulutasan to lahat ng problema na ating kinaharap sa ngayon. Okay? At sana naman doon sa mga inupo na bagong inupo o hinalal natin sa gobyerno, sana mabigyan ng tamang direksyon, matutukan, kasi lahat tayo magsasuffer. Kasi
lagi niyong tandaan, may tinatawag na rainy season. Yung rainy season na yan, lalabas lahat ng mga problema, lalo na sa pagbaha o lindol na tinatawag, no? Kaya sana doon sa mga bagong nakaupo, naniniwala kami na sila ay magsiservisyo ng tama at may ibibigay nila sa taong bayan, no? May ibibigay nila sa taong bayan ang tamang serbisyo na kung saan manunumbalig pa rin ang tiwala ng bawat isa. Ayun lang masabi ko. Kaya nga sabi nga natin sa ngayon, kinaharap natin, medyo nalalabuan pa tayo kasi nga hindi pa tapos naman talaga ang tinatawag na discussion, no? Yung paglilitis, hindi pa yan tapos. Kumbaga, darating din ang time, mauunawaan din ng mga kababayan natin at malalaman din natin ang katotohanan kung sino ba talaga ang involved sa pangyayaring ito. Okay? Kaya, huwag kayong bumitaw at sumubaybay kayo doon sa nangyayari kasi lahat tayo may pakialam, lahat tayo. At tayo ay nasasaktan dahil nga sa mga bagay na ating pinaghirapan na nauuwi lang sa wala at nalulustay sa hindi magandang pamamaraan. Okay? So guys, ito lang yung maikling information na binibigay ko sa inyo base lang sa aking kaalaman sa panonood ng mga discussion. So sana samahan nyo ko lagi, no, sa mga update natin. At anyway, maraming salamat sa inyo at have a nice Sunday sa lahat. At naway maging maayos kayo, no, mga kababayan natin na kung saan especially sa binabahasa ngayon, sana safe kayo lagi at hangad natin na maging maayos yung bansa natin at magsama-sama at manumbalig yung tiwala natin sa gobyerno. Then anyway, shout out ako sa mga kaibigan ko dyan sa Pasay, kung saan ako nagmula, kung saan ako sinilang. So kamusta kayong lahat dyan at sa lugar kung saan ako naninirahan dito. At shout out ako sa mga kaibigan natin at sa mga crew namin na on board at on vacation. Ingat kayo lagi, ingat lagi. At doon sa mga nakabakasyon, hangad ko na yung mga medical ninyo, no, mga medical natin maging maayos at kayo ay ma-deploy sa kanilang mga tinatawag na respective vessel assignment. Doon naman sa mga on board, sa magigiting natin mga crew, officers, kinatamusta ko kayo dyan na naway ligtas at maayos ang biyahe. Si paring Binjola, pre, at salamat at sa suporta mo lagi sa akin at sa mga crew na kung saan talagang taas noo talaga sa'yo sa iyong suporta, sa iyong pagtulong at kung paano mo sila dinadala sa barko. At masaya sila at hindi nila namamalayan yung panahon, mabilis lang at natatapos ang kontrata nila. At umaasa silang muli na naway makasama ka ulit, no? Kasi masaya sila dahil marami silang natutunan galing sa'yo. Kaya pre, hangad ko na pahabain pa ang buhay mo, ang pamilya mo maging maayos at naway dire-diretso ang pananakay mo at smooth sailing lang tayo, walang mga problema. Kung may mga problema man dumaan, na naway ito'y malutasan, ma-rectify ng maayos at maging maganda ang iyong karera, no? So, pre, salamat talaga lagi sa iyo at ilang buwan na lang na ikaw ay uuwi na. Hangad ko na masaya yung pamilya mo sa pagsalubong sa iyo at sa may iwan mo sa barko na naway kung ano yung ginawa mo, sana masundan nila para na sa ganon yung tinatawag na harmonious relationship on board mapanatili ito. Pre, ingat lagi dyan, ingat. Then, shout out din ako dyan kay Chief Engineer Bete na patuloy kong mini-mention kada short vlog ko na talagang isa sa taong tumulong sa akin, no? Kaya nga paulit-ulit ako, kung wala si Chief Engineer, wala rin ako sa kinalalagyan ko. Kaya, Chief, maraming salamat sa iyo sa pakikinig mo, no? At sa pagsubaybay mo ng short vlog ko na naway laging ligtas. Ito, rainy season na naman, nanawa yung lugar nyo maging maayos dyan at ingat sa mga pagbaha, no?
at kamusta sa pamilya mo, at naway bigyan ka pa ng mahabang buhay, at dire-diretso ang pagtulong mo sa mga kapwa mo katulad na ginawa mo sa akin. Maraming salamat, Chip, at ingat na lang dyan. And guys, see you on my next vlog. Bye. Thank you.